tingnan nga natin yung katabi natin. Tanungin natin, kapatid, ready ka na ba? Kasi si Lord ready na para sa'yo. Amen. Yan. So, this day, ayan, i-shake natin. Sige, shake tayo. Shake natin yung worries natin, yung problems natin. Yan. Huwag muna nating isipin yan. Kasi this day, bibigyan lang nating papuri ang pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Yan. So, sige, let's clap, let's dance, let's pour our hearts to God this day. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you thanks. Hallelujah. Because this is all about you. Hallelujah. We give you praise. Declare natin na, Lord, this is all about you. Hallelujah. Solid rock, you are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Our best love to God. See, nobody else but you, Lord. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Nobody else. Nobody else, nobody else, because it's all about you. Let's sing as a declaration, Lord, nobody. Nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about you. Nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about na 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 na. Sabay-sabay tayo. Na
declare in Jesus' name, in Him we have the victory. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, Sing, God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Let's continue clapping as a declaration. In Jesus' name, we have the victory. In Jesus' name, nalampasan na natin lahat ng problems, lahat ng pagsubok. In Jesus' name, we will win. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In
other name greater than yours. And right now, pinupuri namin ito, Panginoon. One name holds weight above them all. His fame as the earth he formed. His praise resounds beyond the stars and echoes in our hearts. The greatest one of all. His face shines brighter than the sun. His grace as boundless as his love. He reigns with healing in his wings, the King above all kings, the greatest one of all. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Find hope when all the world seems lost. Behold the triumph of the cross. His power has trampled death and grave. Our life found in his name, the greatest name of all. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift him up. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Oh, let's lift our eyes, lift up our eyes, see the King has come. Light of the world reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God. Oh,
mountains bow down as we lift him up. There is no other name. Let's declare there is no other. There is no other name. Lord, there is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus. Oh, you are the Holy One. We worship you, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name is wonderful. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, your name. There is no other name but Jesus. Jesus. Let's sing his name. Let's call his name. Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. It's now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Let's declare death could not hold Jesus back, and death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring
brightness of your glory. For you are excellent. Yes, Lord. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Sing, you have no rival, Lord. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. It's now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of, shout it out. Jesus, your name is so powerful. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Let's shout. You have no rival. You have no equal. It's now and forever, God. Forever you reign before us. Yours forever, Lord. Yours is the glory. Yours is the name. Continue, you have no rival, Lord. You have no rival. You have no equal. It's now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name of all. Let's declare, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful yes, Jesus. Yours is the name. Who's the most powerful, Lord? What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Listen, but what a powerful name, Lord. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, we continue praising you, Lord. We give you praise, for you are the most powerful. For forever, God, you reign. Hallelujah. Let's sing our praises to God. Oh, your name. There is no other name but Jesus, Jesus, Jesus.
ang ngalan mo, Panginoon. Ang palagi naming pupurihin, Lord, dahil dakila ka, dahil deserve mo lahat ng papuri at pasasalamat. Hallelujah, Lord. Hindi sapat yung mga kinakanta namin, hindi sapat yung mga sinasabi namin para iparamdam sa iyo, Panginoon, kung gaano ka kadakila, kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Hindi magiging sapat. Pero Lord, here we are, humbling ourselves before you, opening our hearts before you, Lord. For we know you deserve all the glory, all the honor, and all the praise na kaya naming sambitin, na kaya naming awitin, Panginoon. And we thank you, Lord, dahil binigyan mo kami ng opportunity na purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Wala nang ibang ngalan kundi ang sa iyo lamang, Panginoon. Ang itataas namin. And Lord, salamat sa iyong presensya. And this day, Lord, ngayong araw ng linggo, Lord God, lahat ng gagawin namin ay para lang bigyang papuri ang pangalan mo, Panginoon. Lahat ng parte ng programa, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw lang ang makita sa kanilang buhay. Hallelujah. Lord, we lift up this day unto you, into your hands, Lord God. And Lord, we just thank you, Lord, and we love you, Lord. And right now, we give you back all the glory, all the honor, all the praise. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Let's give our best love to God. Hallelujah. We give you praise, Lord. Ang ating pong tema ngayon ay The Deliverer. Connect to Deliverer. Deliverer lang yan, pero nilagay ko connect kasi yun ang yearly theme natin. Deliverer. Yan. Sabi nga, our God is our deliverer, meaning Savior. Pag sinabi mo kasing deliverer, meaning Savior. Sabi ng verse 1, note, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Verse 4, there is a river whose streams makes glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Ganda, no? Okay, tatlong unang pag-uusapan natin yan, yung refuge, yung strength, and yung river. Usually, familiar sa atin to. Lagi nating naririnig, God is our refuge, God is our strength, and God is a river. Okay. Sabi dito, marami daw mga pagkakataon o minsan nararanasan natin ang tinatawag na spiritual barrenness o yung tinatawag nating dryness. Okay, ilan sa buhay natin yung dumarating yung dryness o barrenness o unfruitfulness o emptiness? Meron ba pagkakataon dumating sa atin? O ilan dito na bago kayo nakarating ngayong umaga, nakipagbuno pa kayo? Kumuha kayo ng bulaklak, sisimba ba ako? Hindi, sisimba, hindi, sisimba, hindi. Ilan dito? Meron ba? Every Sunday morning, marami sa atin nasa trouble na gano'n. Magsisimba, hindi. Magsisimba, hindi. Puyat ako kagabi. Puyat ako kahapon. Pagod na pagod ako. Ito lang yung time ko para magpahinga. O, diba? Sometimes yung Sunday morning sa atin is a battle. Magsisimba, hindi. Magsisimba, hindi. Diba? Aminin natin. O ilan yung nakakaranas yung tinatawag nating emptiness o dryness spiritually? O minsan ang feeling mo unfruitful ka. Hello? Tama ba? Saan ba? Hindi kasi... okay. Hindi, meron akong tinitingnan kasi. Mamaya ko nalang babanggitin sa inyo. Okay, sabi ng Biblia, yun daw pagiging emptiness and unfruitfulness, nararanasan ng tao. Pangkaraniwang nararanasan, but this is not the norm. Hindi raw ito normal.
For God desires to be near His people with help and comfort. Yun yung sabi. Yes, na-experience mo yung unfruitful o yung dryness o yung emptiness, but sabi ng Biblia, hindi daw yan normal. Although na-experience. Kasi, ang kalooban ng Panginoon, for God desires to be near His people with help and comfort. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Lagi siyang malapit sa atin o kasama natin at lagi tayong ikinukomfort. Ano ang sabi ng Psalms chapter 1 verse 3 in connection sa ating pinag-uusapan? Sabi niyan, sa Psalms chapter 1 verse 3, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prosper. Oh, ang galing, ano? Kasi yun yung kalooban ng Diyos. Yung lagi mong kasama ang Panginoon, kapag lagi mong kasama yung presensya ng Panginoon, kapag ikaw ay laging talagang nananatili ka doon sa presensya ng Panginoon, ang sabi ng awit, ang kagaya mo raw ay isang puno na nakatanim sa tabi ng sapa ng tubig. Hello? Nakakita na ba kayo ng puno na nasa tabi ng sapa? Hindi raw yung nalalanta, namumunga, sariwa ang mga dahon, malusog. Yun ang design ng Panginoon. Kaya yung emptiness, yung dryness na nararanasan natin, bagamat hindi natin naiiwasan, sabi ng Biblia, it is not a normal. Kasi ang kalooban niya, Psalms chapter 1 verse 3. Ang sabi ng Biblia doon, this Psalms expresses trust and confidence in God during a time of stability and insecurity. Yun yung gusto ng Panginoon eh. Yung bang namumunga ka, nagtitiwala ka sa Diyos, at meron kang tinatawag na confidence. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Gusto niyang maranasan. Dryness, emptiness, unfruitfulness, it's not a normal. Although, sasabihin ko sa inyo, lahat tayo, walang exempted, naranasan natin yon. But that is not a normal for the believers. That is not a normal sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kasi ang gusto niya, Psalms chapter 1 verse 3. Planted by stream of waters. Ibig sabihin yung presence ng Panginoon lagi. Mahirap pong i-maintain yung pananariwa, yung pagiging sagana, ano? Pero napakaganda, sabi doon yung meron po akong kinahihiligan ngayon. And I learn a lot. Ano? Nag-aaral ako sa YouTube University kasi. And I learn a lot. Ang gustong-gusto ko pinapanood yung sa agribusiness. No, binibisita ko yung mga extravagant na farm. Ang dami pala sa Pilipinas na mga high-tech na farm na parang sa ibang bansa na rin. Although hindi lang napipicture. Pero nga ako doong nakita, tuwan-tuwa ako eh. Pumunta si Bongbong Marcos kasama si dating Pangulo Gloria Macapagal, mga cabinet member, mga secretaries ng Department of Health. Diba, punta sila ng Thailand. Kasi nag-explore sila ng mga makabagong pagsasaka. Kasi ang target ng ating Pangulo, yung food security. Ang tinututukan ng Pangulo natin yung food security, hanggat maaari, may sapat na pagkain. At yung mga negosyante kasi, yung mga farmer na malalaki, ang lagi lang sinasabi nila isa lang. Kasi walang suporta yung gobyerno. Kasi kulang ang support ng government. Grabe po. Bakit ako natuwa doon sa pagpunta ng Thailand? Kasi sabi ng Pangulo,
Sa Thailand. Okay, bigyan mo kami ng isang halimbawa, sample ng makabagong pamamaraan sa pagtatanim. At natuwa ako na pinakita yung Pilipinas. Tawa ng tawa yung mayari. Ang pinakita, sample sa Pilipinas, isa yung sa Sambales na nakaalaga siya ng mga hipon. Tapos yung iba, dami. Ang galing, sabi ko, wow, ganito pala yung ibang mga, kaya lang sabi nga nila, sabi nung isang pagbibigas, somewhere in Mindoro, pinakamalaking, sa Mindoro, ng Victoria ba? Mas ang laki, ganda. Ang yaman nga niya eh. Sabi niya, kasi ang gobyerno natin, pinapatay kaming magsasaka. Sapat ang ating ani at dami nating produkto. Kaya lang, hindi kami na binibigyan pansin kasi yung mga negosyante, import ng import. So namamatay yung local farmer. Pero hindi pala tayo huli. Grabe, hindi tayo huli pagdating sa technology. Marami din yung mga private farmer natin na mayayaman. Nakikipagsabayan sila. Ang problema lang talaga natin, support from the government. Kaya dapat natin ipag-try. Bakit ko nabanggit yun? Okay. Sino sa inyong hindi nag-aalala sa giyera ng Israel at ng Iran? O di ba kumanti na ang Israel sa Iran, ano? No? Kumanti na sila. Hindi pa natatapos yung Russia at saka yung Ukraine. Sabi nung iba, ay ginalaman ko ito sa pagkakausapan natin, ha? Ay, kwento ko po. Kasi tinitingnan ko po eh. Kasi ginalaman ito sa buhay ng mga mananampalataya. Note, ha? Kung whatever happens sa Israel ngayon at sa buong mundo, may kinalaman tayo. Note, ganito. Sabi nila, ng isang analyst, pag nagtagumpay ang Russia laban sa Ukraine, yun yung sign na pwedeng atakihin na ng China ang Taiwan. Kasi lumalaban ang Ukraine sa Russia, hindi pa sila magkatapos ng laban. So, nakaantabay daw yung China para atakihin nga yung Taiwan. Kasi consider as province niya to. So pag inatake ang Taiwan, dadamay kasi ang Pilipinas. Madadamay talaga tayo, hindi pwedeng hindi. May kinalaman tayo doon. Note. Sabi ko ganito, oras, ang isang maganda rito, ang Jordan, pinayagan ng Israel, nakipag-treaty na sila eh. May peace treaty na sila sa Israel. Tatagal na. At ang sabi ng Jordan, yung mga fighter plane ng Israel pwede nang lumipad doon sa nasasakupan ng Jordan. Kaya pala yung mga turista natin from Philippines, tatawid ng Dubai, dadaan ng Jordan, papunta ng Israel. Magbabasta lang sila, papuntang Israel. Sabi ko, ganun pala yun. Tinignan ng note. Bakit? Kapag nagyera ulit yan, tandaan nyo, pag nagkampihan ang Middle East, may bagong news ngayon ang United Arab Emirates. Hello? Nawawala ako? Maganda yung nangyayari ngayon. Bakit? Hindi nyo napansin? Ang United Arab Emirates binaha. Grabe ang baha, no? Yung hindi nangyayari sa kanila, ng napakatagal na panahon, nangyayari sa kanila ngayon. Over 75 years. So, nagpapalit na yung klima. Wow. Note, nagulat ang Saudi, di ba one time umulan, at ang desierto tinubuan ng mga damo na green? Basahin nyo Revelation, nasa Revelation kasi yun eh. Note, tandaan nyo. Sabi nung iba, baka mag-World War III. Pag nag-World War III, itong gerang to, note, dalawa lang ang pwedeng puntahan. Rapture. Yes, may kinalaman. Rapture. Kasi tayo, as a four square, free trip tayo eh. Rapture muna bago mag-tribulation. Bakit? Ito ang binabantayan ng karamihan. Kapag gipit na ang Israel, pabalik na sila sa Diyos. Amen? Kapag ang Israel ay bumalik sa Diyos, that is the time ng second coming of Christ.
Basahin niyo yung Revelation. Yan ang binabantayan ng karamihan ngayon. No. Nagpe-pray tayo ng kapayapaan sa buong mundo. Binanggit ko ito last week. Wala po tayong maasahang kapayapaan. Kasi ang hope talaga natin yung second coming of Christ. Ang hope talaga ng mga believers ay yung second coming of Christ lang. Kasi hanggat nasa mundo tayo, puno ng kasalanan ng buong mundo, walang kapayapaan. Ang kapayapaan lang talaga ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pag nagkaroon ng peace treaty, ang Israel at doon sa United Arab Emirates, that is 7 years, that is the rapture time. Kaya lahat ng buong mundo, tutok sila ngayon kung anong nangyayari sa Israel. Diba? Wow, sabi ko, malapit na talaga. Malapit na. Kasi yun yung pag nagkampihan na uli, magkakaroon ng peace treaty. Kasi tingnan nyo may mga namamagitan ng peace treaty. No. Kahit yung Pope nananawagan ng kapayapaan sa buong mundo, tinawagan niya, tinorganize niya ang mga religious leaders sa buong mundo para magkaroon ng kapayapaan treaty. One world government. Una. Okay na. That is a one world government. Wow. Ayan ang kinalaman doon sa Psalms. Tingnan nyo, ang sabi ng Biblia, God is our refuge. No. Tandaan po natin, refuge natin ang Panginoon. Sabi nga, God is our refuge. Pag sinabi mong refuge, meaning shelter or security. Kanino ba yung security natin? Nasa food security ba na isinusulong ng ating government? Hello? Ang bansang Pilipinas po, one of the richest nations sa buong mundo. No, number 1 in Asia. Naniniwala kayo doon? One of the richest nation ang Pilipinas sa buong mundo. Kung hindi lang, pagdating sa, actually, ang produkto po talaga ng Pilipinas, binless tayo ng Lord talaga. Una, yung ating klima. Pangalawa, yung lupa po natin. Kasi tayo talaga, agriculture tayo Saka turismo, nasa atin yung napakagagandang mga panawin, mga beach resort na turismo na hindi lang natidevelop o pinakikinabangan lang ng iilan. Talaga yan. So yung tinatawag na security, yung refuge natin, tingnan nyo, sabi diyan, nababasa nyo po ba? Sabi diyan, the power and ability to face the uncertainties and adversities of life are found in God is our true security in storm of life. Note, ibig sabihin po, ang sinabi ni King David, note, sinabi ito ni King David, noong sinabi niya ito, yung naando siya sa sitwasyon na talagang alam niya, God is His only security kasi nangangarap ang buhay niya. Pag tinignan nyo. Kaya nga sabi niya, the power and ability to face the uncertainties and adversities of life are found in God is our true security in storm of life. Ano ang sabi ng Isaiah? Isaiah chapter 4 verse 5 and 6. Then the Lord will create over all of Mount Zion and over those who assemble there a cloud of smoke by day and a glow of flaming fire by night over everlasting. The glory will be a canopy. Note, the glory of God will be a canopy. Ang anong ibig sabihin ng canopy? Covering. And it will be a shelter and shade from the heat of the day and refuge and hiding place from the storm and rain. How? Only God is our covering, shelter, and shade. Yan yung sinabi nila. Ano yun?
It's the glory of God. Yung palang sinabing God is our refuge, hindi lang basta refuge, but a glory of God. Yung presence ng Panginoon. Kapag yung kanyang presensya, kapag yung glory ng Panginoon nasa atin, then, yan ang sabi diyan, then God is our refuge. Kaya minsan nagtanong ako sa sarili ko, minsan nararanasan natin yung emptiness, yung dryness, o minsan nararanasan natin yung parang bang wala tayong covering, wala tayong security. That is the time. Check mo yung presence ng Panginoon. Check mo yung sarili mo, yung bang presence ng Panginoon sa iyo, yung bang glory ng Panginoon, nararanasan mo pa? Hello? Kasi nakahalata tayo pagka yung emptiness at yung unfruitfulness nasa atin, yung dryness. Pero minsan hindi nila nakahalata na nasa at nararanasan din natin yung glory of God. Hello? Glory of God. Yun yung sinabi na Isaiah. Because the glory of God is the canopy. Ibig sabihin, the covering, His presence. Hello? Okay, next. Yun yung unang binanggit. It's a glory of God. Shelter and security. So note anumang kaguluhan sa Middle East o anumang kaguluhan sa ibang bansa, sa Israel o sa Pilipinas man, tandaan lang po natin na ang Diyos ang ating covering. Ang Diyos ang ating security. He is our refuge sa buhay na ito. At hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Nung tiningnan ko ito, kaya pala sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes, I think chapter 3 or basta sa Ecclesiastes, sinabi ni King Solomon doon, na mas maganda at mas maayos ang kinalalagyan ng mga taong pumanaw na kaysa mga taong nandito sa lupa. Sinabi ni King Solomon yun. Kasi ang thinking ni Solomon, ang best place is the presence of God. Doon sa presensya ng Panginoon. Pwede naman nating maranasan yung presensya ng Diyos dito. Pwede naman natin. Pero no, hanggat nasa lupa tayo, hanggat dito pa tayo nakatira sa mundong ito, yes, may security, may protection, pero tandaan natin, hindi tayo exempted kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Amen? Hindi tayo exempted kung ano man ang nangyayari sa ating paligid. Sa presensya lang talaga ng Diyos ang ating security. Sabi nga, He is our refuge. Number 2, there's one pa rin, God is our strength. Pag sinabi mo pong strength, ang ibig ko sabihin yan ay power and force. Pag sinabi mong ang Diyos, ang aking kalakasan, ibig sabihin, siya yung ating kapangyarihan, yung force, yung strength, yung force ay sa Diyos. Yun pong ibig sabihin dyan ng strength power and force. Tignan nyo yan. Nababasa nyo po? Okay po ba yung kulay? Hindi ho akong gumawa ng kulay sila. Huwag niyo po ako sisihin. Okay. No, sabi diyan, it refers to His might or power or force. Ito raw po ay, sabi nga, it refers to God's power and force when battling our foes. Sabi niya, may mga verses ako nilagay, and include His energy that works powerfully in us, enabling us to overcome obstacle and life. Wow. Yun naman pala. Binigyan tayo ng Panginoon ng pamamaraan para magtagumpay. Only in God's power. Amen? Binanggit ko kanina, hindi mo maiiwasan yung obstacle sa buhay natin. Pero pwede tayo magtagumpay only in God's power. Wala nang iba.
sa kapangyarihan lang ng Diyos. Yung force na nanggagaling sa Panginoon, yung kapangyarihan. One time na ikwento ko, sabi nung isang narinig ko, sabi nga, ang physics daw, sabi, physics makes the plane fly. Tama doon? Sabi yung physics daw, ang naging dahilan para lumipad ang aeroplano. Hindi ba nabanggit ko sa inyo, yung power ng plane para lumipad ay doon sa kanyang engine. Ano? Yung engine. At ang gumagabay, kaya wala palang aeroplano na walang pakpak. Kasi yun yung nagpukontrol sa kanya para hindi siya magblentong-blentong. Para makalipad siya ng maganda. Di ba? But the power of God make us soar. Di ba? Kung yung physics ginagawa ang aeroplanong mag-fly, but the power of God, yun ang ginagawa para mag-soar high tayo. That is the power of God. No? Yan ang lagi kong binabanggit sa LCC. Sabi ko, maybe I am your chief pilot. Pero yung leaders ng church, yun yung force to fly. Yes, sama natin ang Holy Spirit, definitely. And the members, yung members ng church, yun ang dahilan kung bakit tayo nagsosoar high. Di ba? Kaya sa church talaga, teamwork yan. Okay. Strength. Anong sabi ng Colossians? To this end, I actively and tirelessly contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Wow. Ang sabi ng Colossians, sabi nga yung actively and tirelessly contend, yung energy ng Panginoon sa atin, powerfully works in us. Bakit tayo nangihina? So, nung binabasa ko ito, nung ginagawa ko, sabi ko, ang ibig sabihin pala, kung actively and tirelessly, yung power ng Panginoon sa atin, kung bakit naranasan natin minsan yung paghina, siguro tayo yung dumidistansya. Kasi ang Panginoon, pinasa natin, hindi siya umaalis eh. Sabi nung isang reporter, doon sa isang artista, sabi niya, ang tagal mong nawala. Sabi nung artista, hoy, hindi ako nawala. Kayo ang nawala. Andito lang ako sa bahay ko eh. Kayo ang nawala, hindi ako. Ibig sabihin, ang Panginoon kahit kailan hindi nawala. At hindi nawawala. Amen? Nasa kanyang trono siya eh. Baby, tayo ang nawawala. Tama ba? Baka kasi nagliliwaliw tayo. O busy sa maraming bagay. Maraming bagay, pinagkakabisihan natin. So, actively and tirelessly ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Colossians, sabi ni Paul, sa Exodus 15:13, sabi dito, maganda to, 15:13, in your unfailing love, you will lead the people and you have redeemed in your strength. You will guide them to your holy dwelling. Ganda, no? In your unfailing love, you will lead the people. No. And you have redeemed. Yan. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. It is the power of God. Sabi nga, pag sinabi mong strength of God, yung pala yung ibig sabihin ng strength. Doon ko lang naintindihan kung ano yung strength. Kasi minsan nababasa natin that God is our refuge, God is our strength. Yun lang pala. Yun yung binabanggit dito. Okay, the last one. Yan. Last one. Wow.
Anyway, bago pa tayo pumunta sa last one, meron pa kung isang binanggit. Nakalagay dyan. Pakilagay nga. Sabi nyo, yung end result dito, number 2. The end result is that He is an ever-present help in troubles. Note, ever-present help in trouble. God is available to His people and wants us to call on Him for help any time of need. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16. He is sufficient for any situation and never leave our side. Thus, we need not fear. Yung sabi ng writer dito ng Hebrews, wala tayong dapat katakutan o hindi tayo dapat matakot kahit magyera sa Middle East, kahit bombahin pa ng bombahin ng Israel ang Iran, kahit bumamaha pa doon sa United Arab Emirates. Bakit? Kasi yung presensya ng Panginoon, anytime, sabi nga ay available sa atin. Pag tiningnan mo na natin, sabi dito, ang ating Diyos, sabi doon, an ever-present help in trouble. Yung ganda, no? Yung pangako na, kaya nga kanina ang tanong ko minsan, yung blessing, yung extravagant blessing na minsan, yung mga, parang hindi mo kayang ipaliwanag kung paano ka nagtagumpay. May dinaanan kang obstacle, may dinaanan kang problema, maaaring sobrang hirap, pero hindi mo namamalayan sa tulong at tapat ng Panginoon, unti-unti nagtatagumpay ka. At lumilipad ka pa rin, nagsusuhay ka pa rin kasi yung presensya ng Panginoon. Ano niyo yun? Minsan ako, ito one time, para ma-appreciate ninyo, yung mga nanay, tatay, balikan nyo minsan. Noong mga maliliit pa yung mga anak natin, yung cute pa sila. Nung cute pa lang sila, pero ngayon, yung iba working na, o yung iba naman, baka meron na rin cute na inaalagaan. Pero simulan nyo lang, tingnan nyo lang, ako minsan binabalikan ko na, wow, oo nga, Lord, no? Nung ipinanganak yung mga anak ko, ganito kami, ganito yung buhay namin, pero lumaki naman sila ng maayos, nakapagtrabaho, nakapag-aral, ito na sila ngayon. Pero kung babalik-balikan mo, lahat ng mga pinagdaanan nyo, pinagtagumpayan mo, at andito ka na ngayon sa ganong kalagayan. Minsan hindi mo maipapaliwanag yung habag at biyaya ng Diyos. Yung habag at biyaya ng Diyos, hindi mo maipapaliwanag kasi nga ever-present help ang Diyos sa atin. Sabi ng Biblia yan. Okay, next. Totoo na to. Number 3. River. Yung word na river sa verse 4, tinignan ko ito. Ang ibig po pala sabihin ng river dito ay grace, glory, and power of God. River. God is our river. Sabi lang, ano yung sabi ng verse 4? Sabi doon, there is a river whose springs makes glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Wow. River. So, anong ibig sabihin ng river? Meaning, yun ang grace of God, glory of God, and power of God. Paano naging grace? Sabi niyan, God's river, nakalagay yan, God's river is the continual flow of His grace, glory, and power in the midst of His faithful people. Note, maganda yan. Meron diyang word na faithful people. Ulitin ko, God's river is the continual flow of His grace, glory, and power in the midst of His faithful people. Faithful ka ba? Lahat ng faithful magsabi ng amen. Parang mahina talaga. Nag-iisip pa tayo. Faithful ka ba?
Pag faithful ka, ang sabi diyan, then merong continual, tuloy-tuloy, walang patid, na biyaya ang Diyos. Grace ng Lord nasa iyo, yung glory ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Panginoon, continual. Hello? Okay. May nakita na ba kayong ilog? Yung flow ng, yung force, pero walang pinanggagalingang ilog? Yes. May nakita ko eh. Ang ganda ng tubig, somewhere in Mindoro uli ito. Yung pinanood ko, yung may-ari nito, yung parang Infinity Garden, gano'n, Infinity yung pangalan ng kanyang kampanya, resort. Sabi nung may-ari, ang ganda nung wala siyang sinirang Sabi niya, wala pong ilog dito. Pero ang lakas ng tubig, ang linaw. Sabi nga nung ang lamig. Saan ang gagaling? Bukal ng tubig. Galing sa ilalim ng lupa, bukal, dahil maraming punong kahoy doon, bukal, pero walang river, pero ang lakas ng agos ng tubig, ang ganda ng falls. Ginawa nga nila nung natural na swimming. Ang gaganda nga nung mga bato. Grabe yung bato. Sabi ko nga, minsan, alam mo yung isa sa pinakamagagandang style ng bato na nakikita nyo ibang design? Ang ganda doon. Ang sarap puntahan eh. Ang gaganda ng design ng mga bato sa lugar na yon. Tako, napaka-decorative talaga ng mga bato na yon. Ang ganda, sabi kong, wow. Yun yung tinatawag ng Biblia na continuous o continual flow of God's glory. God's power. Sabi doon, God's grace. Kasi bukal. Hindi kasi pag naka-ugnay ka doon sa isang, halimbawa, sa isang ilog na mahaba, pwedeng madry eh. Nakakita na ba kayo ng ilog na na-dry? O, punta kayo sa amin kung hindi pa kayo nakakita. Bigyan, nakitahan ko kayo. Kasi meron kami, ang lakas, nagsuswimming kami nung high school kami. Nung high school kami, yung mga teacher doon na nagro-roll call. Kasi mga estudyante, lalo mga lalaki, nagsuswimming, kakating class. Pero ngayon yung ilog, patay. Kataka ko, ang lakas ng tubig na yun, ang lakas ng agos na yun, pero namatay yung ilog. Tapos yung ibang portion, may konting-konting tubig lang. Konting-konti, pero dati ang lakas ng tubig na yun. Grabe, ewan ko ako bakit namatay. Pero yun sa Panginoon, grace, glory, and power. Ang yan palang ibig sabihin ng river. Hello? Yun pala yung sinasabi ng river na kapag tayo'y nasa Panginoon, sabi na kapag tayo'y faithful sa Panginoon, sabi doon, God's river is the continual flow of His praise, His power, and His glory. Walang patid. Wow. Galing No, pangako ng Diyos yan. Nasa Psalms yan, hindi sa akin ang galing yan. Binabasa ko lang. Kaya sasabihin, si Pastor, binobola kami. Ay, hindi. Sinabi ng Biblia yun eh. No, ito pa. Sabi diyan, this pure life-giving river flow from the Father. Sabi daw, from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It flows from the throne of God. Note, it flows from the throne of God and constantly refresh believers both on earth and those in heaven. O, may nilagay po ako mga verses. Wala. Ang sinusustain pala ng biyaya ng Diyos, hindi lang tayong mga buhay, pati yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, patuloy silang sinusustain ng biyaya ng Diyos. Sabi ng verse, sabi diyan, hindi, pakilagay nga, kuya. Yan. Sabi diyan, this pure giving river flow from the Father, yung throne of God. Kung nasaan yung trono ng Panginoon. So, yung nilagay ko nga diyan, God the Son, God the Holy Spirit, and God the Father. O, di ba? Ayun yun, tatlong Diyos natin. Di ba? Sino naniniwala tatlong Diyos? O sino naniniwala apat?
Ayaw niyo Di ba apat ang Diyos? O, sino naniniwala? Taas ang kamay. Talagay ko, hindi kayo nagbabasa talaga ng Biblia. Gusto niyong malaman kung bakit gusto niyong patunayan ko na apat ang Diyos? John chapter 3, verse 16. For God. O, di ba tama? Tama, mali. O, di ba? Sabi ko sa inyo apat ang Diyos. For God so loved the world. Serious. Gusto ko lang kayong tumawa. Sabihin nyo, si Pastor may iba ng doktrina. Oh. Sabi nyo, for God, anyway. Okay, now, sabi niya, it flows from the throne of God and constantly represses believers, both those on earth and those in heaven. Paano ba nakakapag-repress ang malamig na tubig? O ngayon, mainit. Umaabot tayo ng 40 plus ngayon, no? Yung ibang probinsya nga, nagpo-45 pa. So, dito sa Metro Manila, nagpo-40 plus. Sobrang init, parang nakakapaso. Subukan nyo, di ba, pag ang init-init, pag uminom ka ng malamig na tubig, di ba nakaka-repress? Nakaka-relax? Kaya nga sa atin ngayon, ang mahigpit na pinagbabawal, yung lumabas ka ng karsada na wala kang payong o wala kang dalang malamig na tubig kasi nga, sobrang init Ano? Sobrang init. Pero kailangan mo lang. Pero minsan, ganito. Noong Friday, naganda pala nung isang ganito Last Friday po, sinubukan kong maglakad. Nag-exercise lang. Malaki kasi yung tiyan ko, bibigat yung katawan ko. So naglakad ako from dito sa church kasi pumunta ako sa klinika ng aking mga aso kasi Mercedes. Try ako maglakad. Tapos dumana ako sa sementeryo kasi binisita ko yung asawa ko. Yan. Tapos from Mercedes, nag-ikot ako. Tapos hanggang palengke, umikot ako. Ganyan. Ikot lang. Lakad lang. Init. Siguro around 10 o'clock ng umaga. Init, no? Init. Pero minsan, dumadaan ako sa mga gilid-gilid para medyo may konting lilim. Then, nung uhon-na ako, pagdating ko ng palengke, grabe yung init, no? Then, nagano ako ng water, ng malamig na tubig. Kaya nung tubig, parang, wow, sarap. Tapos medyo ihip yung malamig na hangin doon sa may isdaan. Wow! Patong amoy, no? Ano? Lang lamig. Pero doon ko nakita yung wow. Ito yung siguro ako yung sinasabi ng Panginoon na nare-refresh ka, yung init na init ka, tapos pag inom mo ng malamig na masarap na tubig, nare-refresh ka at sasabihin, wow, ang sarap ng pakiramdam. Pero masarap pala ang pakiramdam nung naglalakad ka ng mainit. Yung malakad, yung pawis na pawis ka, ang init. Wow, ang gaan ang pakiramdam mo pagkatapos. So, try. Subukan nyo lang minsan. Pero I suggest na wag masyadong mainit pag paglalakad ka. Refresh. Yan yung word na nakita ko, sabi ng Biblia, na it flows up from the throne of God and sabi doon, constantly refresh believers both on earth and those in heaven. And the last one, yung next natin, yung huling bahagi, sabi dito, and the most significant word, ang ibig sabihin, ang ginamit po ay significant, the most important and meaningful blessing of this river is that it brings God into the midst of His people. Ano daw? Ano po yung pinaka-significant and important and meaningful blessing? Naintindihan niyo pa ba? The most important blessing of this river, kasi yung significant, ang ibig sabihin niyan, important Sabi diyan, ang pinakamahalaga, sabi doon, the blessing ng river na yan, sabi diyan, that is bring God
into the midst of his people. Ano raw? Alam niyo kung ano ibig sabihin? Is the presence of God. Ang pinakamahalaga na biyaya ng Diyos na meron tayo ay yung presensya ng Panginoon. Nabasa ko yan kay King David. Magkatapos si King David nagkasala, yung nakakumit siya ng 2 kasalanan, yung kanyang adultery na sin kay Bathsheba at saka nung ipapatay niya si Uriah, asawa ni Bathsheba, binanggit ni King David yan. Sabi ni King David, Lord, please take not your anointing from me. Take not your Holy Spirit from me. Kasi alam ni King David, the most important blessing na meron tayo ay ang presensya ng Diyos. Higit sa lahat ng yaman ng buong mundo, higit sa lahat ng material na bagay, ang sinabi ni King David is the most significant blessing of this river, that is the presence of God. Hello? Kaya nga pwede tayong manalangin, Lord, please, you can take everything from me, but not your presence, even a single seconds of our lives. Amen? He can take, payagan natin, okay lang, alisin ng Panginoon ang lahat ng blessing, but not His presence. Bakit? Lahat ng taong namatay, gaano ka man kayaman, wala kang madadalang piso sa langit. But yung presence ng Panginoon ang magdadala, yung presensya ng Panginoon ang magdadala sa atin sa langit. Amen? Kasi kapag nasa atin yung presensya ng Panginoon, nasa atin yung glory, nasa atin yung power ng Panginoon, nasa atin ang kapayapaan, lahat. Pati yung kasiyahan, yung kagalakan, nasa ating lahat. Presence of God. Sa lahat ng biyaya na pwede nating hingin. Anong sabi ng Biblia? Sabi ng Psalms chapter 46 verse 5, God is with her and she will not fall. Note, if God is with us, we will not fall. God will help her or break of day. Verse 7 and 11 ng 46, the Lord Almighty is with us, and the God of Jacob is our fortress. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo lahat? Patuloy pong ikaw ang maging kanlungan namin. Ikaw po ang maging kalakasan po namin. At tunay nga, Panginoon, na yung ilog mo ay patuloy po naming maranasan. Mula, Panginoon, sa iyong trono, dalangin po namin na patuloy pong umagos ang iyong presensya. Yes, Lord, tunay nga po na ang pinakamahalaga na biyaya na meron po kami ay ang iyong pong kahabagan, ang iyong pong presensya sa buhay po namin. Yes, Lord, you can take everything, Lord, from us, but not your presence, Lord. Salamat po, salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.